Kung akala ng China nagbibiro o gumagawa lang ng kwento, ang Amerika, Japan, Australia pati na ang South Korea natutulungan at susuportahan nila ang Pilipinas, pues nagkakamali sila dahil nasa Pilipinas na ngayon ang mga bigating barkong pandigma ng 4 na bansa. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga ka-Big Boss! Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Dala maging ang F-35 Lightning II 5th Generation Stealth Fighter Jets para ipakita ang kanilang kahandaan at warsa. Ito na siguro ang kauna-unahang beses na dumagsa ang mga barkong pandigma ng mga kaalyado ng Pilipinas sa Manila Bay matapos ang ginawang pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ano-anong mga barko ba ang dumating sa Pilipinas? Alamin! Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa ginagawang hakbang ng ating mga kaalyadong bansa? Mga idol at kabayan, ngayong araw ipinakita ng Pilipinas, Australia at Amerika ang pagbawi ng isang teritoryo ng Pilipinas na sinakop ng ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang kadalubhasaan at mga kagamitan sa pakikidigma. Dala ng Australia sa Pilipinas ang M1 Abrams, isang main battle tank, mga attack helicopter, armored personnel carrier at ang pinakabago at advanced na multi-role fighter sa mundo, ang F-35 5th Generation Stealth Fighter Jets. Ito na siguro ang kauna-unahang beses na ipinakita dito sa Pilipinas kung gaano kalakas at bilis ang F-35 5th Generation Stealth Fighter Jets. Ang nasabing pagsasanay na ito ay dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga kawani ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense at ina ng mga delegado mula sa Australia isuporta sa mga sundalo ng Pilipinas, Australia at Amerika. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro nagpahayag na itataas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Australia. Sa katunayan, ayon sa joint statement ng dalawang defense minister, sa susunod na mga plano ay magkasanib na joint patrol ang kanilang gagawin sa West Philippine Sea. Ngayong araw na to ay exercise Alon, naval exercise, joint exercise ito ng Philippine Marines, Philippine Navy at ng Australian Armed Forces, Australian Defence Forces ang tawag. Nandito si Deputy Prime Minister Richard Marles na siyang Defence Minister ng Australia, at pagkatapos nitong joint exercise ng ating pangakawal ng dalawang bansa ay kami magpupulong dahil iakyat namin ang antas ng ating relationship. Inakyat na natin to a strategic partnership between the Philippines and Australia. So kami ay mag-uusap na dalawa bilang ministro at maglalabas kami mamaya ng joint statement ng Republika ng Pilipinas at ng Australia. So ito ay patuloy na pagsasanay at activities ng Australia sa Indo-Pacific area. Ito ang pinakamalaking group of exercises na ginawa nila, ang pinakamalaking exercise na ginawa nila para sa taong ito, at ang pinili nilang kapartner ay tayo. Kaya mabuhay ang Republika ng Pilipinas, mabuhay ang Australia.